Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5596-5615. Kabanata 5576. Natarante si James. Ang lakas na ipinakita ni Xavion ay napakalakas at nakakatakot. Hindi lamang siya nagkaroon ng matagumpay na obsidian body, ngunit ang kanyang cultivation rank ay nakakatakot. Siya lang ang nabubuhay na nilalang sa Dark World na malapit sa Transcendental Bliss rank. Ngayon, nakapasok na siya sa kadiliman kasama ang kanyang katawan. Ang kanyang aura at lakas ay dapat nakatumbas ng Transcendental Bliss rank. Naglabas ng utos si James. Kasunod ng kanyang boses, kumilos ang mga powerhouse sa lungsod. Ang dakilang commander ng Shadowverse, Jurit, Seela, at ang mga powerhouse ng Shadowverse ay kumilos. Ganoon din ang ginawa ni Yered, Quattro, Lemuel, at iba pang powerhouses. Sisingilan. Hindi mabilang na mga numero ang sumugod palabas ng lungsod at ang proteksyon na pagbuo ng bagong Endless Plane. Nagpakita sila sa Dark World. Sa lumilipad na barkong pandigma sa di kalayuan, nakita ni Halbrand, ang dakilang patriarch ng lahing Suonteli, ang eksenang ito, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Iniutos niya, ay deploy ang hukbo. Patayin ang mga powerhouse ng Central Plane at patagin ito. Kasama rin sa kanila si Talvolay, ang Mevrai Race's leader. Bukod sa kanya, mayroon ding Grand Patriarch ng Mevrai Race. Ang Grand Patriarch ng lahing Mevrai ay may kaparehong bloodline bilang Talvolay. Dahil sa presensya ng Grand Patriarch, napatahimik ni Talvolay ang hidwaan. Matagal nang umiral ang Grand Patriarch ng lahing Mevrai. Sa nakaraang Dark Strife, naabot na niya ang Consummation Holy Celestial rank. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Quasi-Bliss rank. Ngayon, matagal na siyang nakapasok sa Quasi-Bliss rank. Ang Grand Patriarch ng lahing Mevrai ay si Nolan Malone. Dati siyang sikat na powerhouse. Dahil matagal na siyang hindi naglalakbay sa madilim na mundo, maraming powerhouse ang nakalimutan na may ganoong powerhouse sa Mevrai Race. Bukod sa Grand Patriarch ng Mevrai Race at Talvolay, ang Mevrai Race ay nag-deploy ng maraming powerhouses. Masasabing all-out na ang Mevrai Race sa pagkakataong ito. Bago dumating, tinalakay na ni Talvolay ang plano kay Nolan, ang Grand Patriarch ng lahing Mevrai. Sa kritikal na sandali, magtatrabaho sila ni James. Kinokontrol nila ang sitwasyon mula sa labas at loob. Matapos maglabas ng utos si Halbrand, sinimulan ang labanan. Sir Nolan, maglulunsad ka ng palihim na pag-atake sa Halbrand. Sasalakayin ko ang Grand Patriarch ng Yeftero Race. Kahit na hindi natin sila mapatay, kailangan nating magdulot ng matinding pinsala sa kanila. Bawasan natin ang kapangyarihan ng mga karera mula sa Dark World bago magsimula ang labanan. Kaagad, ginamit ni Talvolay ang inscription upang makipag-ugnayan kay Nolan, ang Grand Patriarch ng lahing Mevrai. Sa oras na ito, nakipag-ugnayan din si Yered sa leader ng Flamma Race. Hiniling niya sa huli na maglunsad ng sneak attack ngayon. Sa lumilipad na barkong pandigma, kasunod ng utos ni Halbrand, hindi mabilang na mga powerhouse ang naglabas ng kanilang makapangyarihang aura. Boom! Sa sandaling ito, ang isang nakakatakot na pagbabago-bago ng kapangyarihan ay nagmula sa lumilipad na barkong pandigma. Talvolay, ikaw, nasugatan ang Grand Patriarch ng Yeftero Race na si Naveen. Binasag ng malakas na enerhiya ang kanyang mga laman loob. Naapektuhan nito ang kanyang cultivation foundation. Sa sandaling nasugatan si Naveen, ang Grand Patriarch ng Mevrai Race, si Nolan, ay inatake ang Commander-in-Chief ng labanang ito, si Halbrand. Walang ingat si Halbrand. Hindi niya inaasahan na sasalakayin siya ng Grand Patriarch ng lahing Mevrai. Nasugatan siya kaagad. Kasabay nito, maraming powerhouse ng Mevrai Race ang sumalakay. Naglunsad sila ng mga snake attack sa mga powerhouse ng Dark World. Bilang karagdagan, ang mga powerhouse ng Flamma Race ay naglunsad din ng mga pag-atake.
Bago pa man magsimula ang labanan, maraming powerhouse ng Dark World ang nasugatan. Talvolay, hinahanap mo ba ang kamatayan? Bakit mo pinangungunahan ang Mevray race sa kamatayan? Napuno ng galit na Dagandong ang lumilipad na barkong pandigma. Pagkatapos ng matagumpay na snake attack, umatras ang mga powerhouse ng Mevray at Flamma races. Sa sandaling umatras sila, dumating ang mga powerhouse ng bagong Endless Plane. Naunang dumating sina Cairo at Ziraya. Nang lumitaw, inatake nila ang mga powerhouse sa quasi-bliss rank. Makapangyarihan sina Cairo at Ziraya. Kasing lakas sila ni Xavion bago siya nagmuni-muni sa pag-iisa. Nakakatakot ang kanilang mga lakas. Bawat isa sa kanila ay maaaring umahan laban sa 4 na powerhouse sa quasi-bliss rank at sugpuin sila. Sa isang iglap, napigilan ng 2 ang 8 powerhouse sa quasi-bliss rank. Tulad ng para sa iba pang mga nabubuhay na nilalang, sila ay inatake ng mga powerhouse ng Dark World. Nag-apoy ang labanan. Nakakatakot ang resulta ng labanan. Ang lugar ay patuloy na gumuho. Ang kabuuang lakas ng New Endless Plane ay mas mahina kaysa sa mga karera mula sa Dark World. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5577. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, ipinagkanulo ng Mevray at Flamma races ang Dark World. Kaya, maraming powerhouses ng Dark World ang nasugatan, dahilan para mawala ang Dark World ng bahagi ng combat power nito. Bilang karagdagan, ang Mevray at Flamma races ay nakipag-alyansa sa Central Plane. Kaya naman, pantay-pantay ang laban. May isang lugar na walang nang ahas na lapitan. Nasa lugar na iyon si Xavion. Ginamit ni Xavion ang Forbidden Art ng Yeftero race, Tetralis Art. Pumasok siya sa kadiliman kasama ang kanyang katawan at patuloy na hinihigop ang kapangyarihan ng madilim na mundo. Sa pagkakataong ito, nakakatakot ang kanyang aura. Maging si James ay hindi komportable. Napatingin si James sa malayo. Sa di kalayuan, sumiklab ang matinding labanan. Hindi nag-alala si James sa labanang nangyayari sa malayo dahil nandoon sina Cairo at Ziraya. Ngayon, ang tanging variable ay Xavion. Sa kasalukuyan, masyadong nakakatakot si Xavion. James, kukunin ko ang buhay mo. Malakas ang aura ni Xavion. May hawak siyang longsword na kumikinang na may itim na liwanag at naglakad patungo kay James. Ang bawat hakbang niya ay nakakaapekto sa dark power. Parang lahat ng kapangyarihan ng Dark World ay naasimilasyon sa kanyang katawan. Si Xavion ay nakakatakot at hindi magagapi. Kahit atakihin ni Cairo at Ziraya si Xavion, hindi sila ang kakampi niya. Ngayon, kinailangan ni James na lumapit at lumaban sa Xavion. Kung hahayaan niyang dumaan si Xavion dahil nabigo siyang harangan ang huli, lahat ng powerhouse ng New Endless Plane ay mamamatay. Mapapawi ang bagong Endless Plane na kamakailan lang ay pinagsama. Nang maglakad si Xavion kay James, lumitaw ang isang misteryosong porma sayon. Unti-unting lumitaw ang isang anino sa porma sayon. Lumitaw ang dating anyo ni James at unti-unting nagkatotoo. Kasunod ng hitsura ng kanyang nakaraang anyo, ang kanyang hinaharap na anyo ay lumitaw din. Dati, nakakuha siya ng maraming benepisyo mula sa pagsasama ng mga eroplano. Hindi lamang bumuti ang kanyang pisikal na kapangyarihan, ngunit nakuha rin niya ang ganap na kontrol sa kanyang pisikal na kapangyarihan. Maaari rin siyang pumasok sa mahiwagang estado ng pag-unawa sa mga landas. Muli niyang naunawaan ang mga kapangyarihan ng nakaraan at hinaharap. Kahit na ang kanyang kasalukuyang anyo ay nasa Martial Celestial rank lamang, ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo ay umabot sa parehong ranggo ng kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay kapantay ng quasi-bliss rank. Isa sila sa trump card ni James. Nang lumitaw ang porma sayon, ang kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay sumikop sa espasyo sa ibaba at itaas ng porma sayon. Ang buong porma sayon ay naglalaman ng hindi maarak na kapangyarihan. Lumitaw si Xavion. Itinaas niya ang espada sa kanyang kamay. Ang walang katapusang dark power ay mananiebre niya. Ang mayamang dark power ay nagtipon sa kanyang longsword. Sabay laslas niya gamit ang espada. Swoosh! Kumilos ang dating anyo ni James sa formation. Gusto nitong harangin ang walang talo na pag-atake ni Xavion. Ang walang talo na sword energy ay tumungo sa dating anyo ni James.
Gustong labanan ng kanyang dating anyo ang sword energy, ngunit agad itong nahati sa kalahati. Ito ay naging mga inscription at nagkalat. Pagkatapos, nawala ang mga inscription at nabuo muli ang dating anyo sa malayo. Gumalaw ang formation. Bumalik sa porma sayon ang dating anyo ni James. Ang porma sayon ay lumipat mula paalang hanggang patayo. Umikot ito sa sobrang bilis. Ang mga kapangyarihan ng nakaraan at hinaharap ay na-assimilated sa pagbuo. Ang kapangyarihan sa pagbuo ay bumuo ng isang solidong protection na hadlang. Boom! Ang itim na sword energy ay dumapo sa formation. Ang porma sayon ay agad na nag-crack at naging hindi mabilang na mga inscription. Ang nakaraan at hinaharap na mga anyo ni James ay naging mga inscription din. Inihagis ni James ang porma sayon upang harangan ang mga nakakatakot na pag-atake ni Xavion. Sa sandaling nabasag ang porma sayon, naranasan niya ang backlash. Napaatras siya ng hindi mapigilan. Kasabay nito, maraming sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Bakas ang dugo sa buong katawan niya. Nakakatakot talaga siya. Mabigat ang ekspresyon ni James. Sa kasalukuyan, masyadong malakas si Xavion. Kahit buong lakas lumaban si James, isa lang sa mga galaw ni Xavion ang nalabanan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5578. Xavion ay nag-activate ng signature skill ng Yeftero Race, Tetralis Art, at pumasok sa kadiliman kasama ang kanyang katawan. Nakuha niya ang walang katapusang dark power. Kahit na hindi pa siya nakapasok sa Transcendental Bliss rank, mayroon siyang kapangyarihan ng isang powerhouse sa Transcendental Bliss rank. Ang nakaraan at hinaharap na mga anyo ni James ay umabot sa antas ng Quasi-Bliss rank. Bilang karagdagan sa pagbuo, maaari niyang gawin ang isang galaw ni Xavion. Masyadong makapangyarihan si Xavion. Swoosh! Nang nabasag ang porma sayon ni James at nasugatan siya sa backlash, isang itim na sword light ang tumungo sa kanya. Ang bilis ng sword light ay mabilis. Nalampasan nito ang paghihigpit ng oras at espasyo. Sa isang iglap, humarap ito kay James. Ang itim na sword light ay tumagos sa katawan ni James. Muling bumungad sa kanyang katawan ang isang madugong sugat. Masyadong malakas si Xavion. Kahit na ang pisikal na katawan ni James ay kapantay ng Quasi-Bliss rank, hindi niya napigilan ang mga atake ni Xavion. Nasugatan si James. Ang kapangyarihan ng ulas sa kanyang katawan ay muling nagpagaling sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, masyadong makapangyarihan si Xavion. Ito ay walang silbi, bagaman si James ay may ulas. Kapag naubos na ang kapangyarihan ng ulas, mamamatay si James. Sinubukan ni James na makabuo ng mga countermeasures. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga sword light ang lumitaw sa paligid niya. Ang mga sword light na ito ay bumuo ng sword formation. Sabay-sabay, napalunok si James sa sword formation. Ang one sword energy ay maaaring makapinsala at makapatay ng isang powerhouse sa Quasi-Bliss rank. Ngayong nakulong si James sa sword formation, nakaramdam siya ng matinding pressure. Linder ang pagkasira ng kapangyarihan ng sword formation, ang kanyang pisikal na katawan ay patuloy na pumutok. Sa pagkakataong ito, may lumitaw na espada sa kamay ni James. Ito ay ang Supremacy Sword. Ang Supremacy Sword ay naglalaman ng libu-libong Genesis. Lumitaw ang libu-libong Genesis at bumuo ng isang protection na hadlang. Nilabanan nila ang kapangyarihan ng sword formation. Boom! Gayunpaman, kahit na ang protection na hadlang na nabuo ng Genesis ng libu-libong eroplano ay hindi makalaban sa pinsala ng sword formation. Agad na nabasag ang protective barrier. Sa oras na ito, lumitaw ang porma sayon at pinalibutan si James. Pinoprotektahan siya nito. Noon lang naramdaman ni James ang pagbaba ng pressure. Ang nakaraan at hinaharap na mga anyo sa porma sayon ay pinagsama kay James. Ang Trescency Completer Art ay inangkin ng Heavenly Secrets Pavilion bilang numero 1 supernatural signature skill ng Dark World. Ang nakaraan, hinaharap, at kasalukuyang mga anyo ni James ay pinagsama. Kahit na ang kanyang kasalukuyang anyo ay umabot lamang sa Martial Celestial rank, ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo ay nasa Quasi-Bliss rank. Nang magsanib ang mga kapangyarihan ng kanyang nakaraan, hinaharap, at kasalukuyang mga anyo, mabilis na tumaas ang kanyang aura. Ngayon, ang kanyang aura ay umabot sa tuktok ng Quasi-Bliss rank. Nahigitin na ng aura niya ang dating Xavion. Gayunpaman,
Mas mahina pa rin siya kaysa sa kasalukuyang Xavion, na pumasok sa kadiliman kasama ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, inactivate ni James ang Genesis Path ng bagong Endless Plane. Ang kanyang Zen ay na-assimilated sa bagong Endless Plane. Sa ngayon, tila siya ang bagong Endless Plane, at ang bagong Endless Plane ay tila siya. Sa New Central Plane, ang makapangyarihang primitive powers ay lumundag sa hindi mabilang na espiritual na mga bundok at lupain. Ang mga primitive power na ito ay agad na pumasok sa katawan ni James. Sa lakas ng New Endless Plane, mabilis na tumaas ang aura ni James. Sa kasalukuyan, kaya niyang labanan ang mga pag-atake ng sword formation ni Xavion. Break! Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Kasunod ng boses, mukhang maluwalhati si James sa porma sayon. Ikinaway niya ang Suprema's Sword sa paligid. Sabay-sabay na basag ang sword formation na ginawa ni Xavion. Nang masira ang sword formation, ang malakas na enerhiya ay nagdulot ng hindi mabilang na spatial black holes na lumitaw sa lugar. Lumabas si James sa isang spatial black hole. Hawak ang Suprema's Sword, itinutok niya ang espada kay Xavion mula sa malayo. Sinaman ng tingin ni Xavion si James. Ang kapangyarihan ng bagong Endless Plane. Malamig ang boses niya. Para siyang walang puso. Para siyang puppet na walang emosyon. Sa sandaling ito, si Xavion ay hindi lamang nagkaroon ng kapangyarihan ng Transcendental Bliss Rank, ngunit naabot din niya ang tunay na Bliss Rank. Siya ay tulad ng walang pusong landas sa langit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5579. James ay nag-activate ng Trescentia Completer Art at pumasok sa kanyang pinakamalakas na estado. Ginamit din niya ang kapangyarihan ng New Endless Plane. Siya ang pinagsanib at ang Panginoon ng bagong Endless Plane. Maaari niyang i-assimilate ang lahat ng enerhiya ng bagong Endless Plane sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, kahit na may gap sa pagitan ng kanyang aura at ni Xavion, hindi iyon kalakihan. Gayunpaman, hindi siya maaaring manatili sa ganitong estado sa loob ng mahabang panahon. Ang kapangyarihan ng kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo ay mauubos. Hindi ito maibabalik. Kapag naubos na ang kapangyarihan ng kanyang nakaraan at hinaharap na anyo, hindi na niya magagawang labanan si Xavion. Sa malayong lugar, isang matinding labanan ang ginaganap. Sina Cairo at Ziraya ay nakikipaglaban sa ilang powerhouse ng Dark World. Dahil sa kanila, wala sa talo ang Central Plane sa ngayon. Kung hindi dahil sa kanila, ang Central Plane ay hindi magiging laban ng Dark World. Ang kinalabasan ng labanan sa malayo ay hindi mapagpasyahan sa maikling panahon. Ngayon, nakadepende kung sino ang mauunang kumilos, si James o si Xavion. Kung sino ang unang kumilos ay mananalo sa laban na ito. Sa madilim na kawalan, naglakad pasulong si Xavion. May hawak siyang itim na longsword na may sword light. Ang sword light ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscription ng hindi mabilang na mga lahi. Naglalaman ito ng hindi maarak na kapangyarihan. Nakuha ng sword energy ang napakagandang kapangyarihan ng Dark World. Nang mabunot ni Xavion ang espada, nang inig ang madilim na kawalan. Samantala, hinawakan ni James ang Suprema's Sword at na-activate ang Universal Sword Art. Ang sword art na ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscription ng hindi mabilang na mga lahi. Ito ay nabuo ng Genesis inscription ng bagong Endless Plane, Primitive Elemental inscription ng Dark World, at Primal Mantra inscription. Ang sword energies ay lumabas mula sa Suprema's Sword sa kanyang kamay. Ang dalawang sword energies ay tumusok sa kawalan at nagbanggaan sa isa't isa sa madilim na espasyo. Ang dalawang sword energies ay kumakatawan sa pinakamakapangyarihang enerhiya sa Dark World ngayon. Ang isa ay isang sword energy na nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip ng walang katapusang dark power, habang ang isa naman ay nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng New Endless Plane at ng Trescentia Completer Art. Nang magbanggaan ang dalawang sword energies, walang ripples o galaw. Tila nagyelo ang oras. Ang eksena ay lumilitaw na tumagal ng maraming taon. At the same time, parang saglit lang. Lumitaw ang mga bitek sa madilim na espasyo kung saan nagbanggaan ang dalawang sword energies. Mabilis na kumalat ang mga bitek. Ang kapangyarihang kinatatakutan ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay lumabas. Kahit na ang mga powerhouse sa matinding labanan sa malayo ay naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan.
Sa oras na ito, lahat sila ay tumigil sa pakikipaglaban. Inactivate nila ang Boundary Breaker Rune at nawala sa lugar. Sa sandaling mawala sila, kumalat sa buong lugar ang kapangyarihan ng resulta na dala ng banggaan ng Sword Energies. Ang lugar ay gumuho muli sa isang nakikitang bilis. Kasabay nito, naramdaman ng lahat ng nabubuhay na nilalang ng bagong Endless Plane ang nakakatakot na kapangyarihan. Sa kabutihang palad, mayroon silang proteksyon na nabuo ng Genesis Path ng bagong Endless Plane. Kaya naman, hindi sila tinamaan ng kapangyarihan. Kung hindi, masisira ang buong bagong Endless Plane. Ang madilim na mundo ay patuloy na gumuho. Sa mga teritoryo ng mga lahi mula sa madilim na mundo, naramdaman din ng mga nabubuhay na nilalang na hindi lumahok sa labanan ang nakakatakot na kapangyarihan. Anong nangyari? Napakalakas ng pagbabago-bago ng kapangyarihan. Mawawasak ba ang madilim na mundo? Nag-alala ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Ginamit ni James ang kanyang pinakamalakas na galaw para kunin ang atake ni Xavion. Pantay-pantay ang lakas ng kanilang mga atake. Parehong nagdusa mula sa kapangyarihang dulot ng banggaan ng Sword Energies. Ang kanilang mga katawan ay lumipad pabalik mula sa pagbabago-bago ng kapangyarihan. Sa isang iglap, napuno ng mga sugat ang katawan ni James. Nagawa niyang mabawi ang katatagan lamang kapag malapit na siya sa pagbuo ng eroplano. Sa kabilang banda, hindi nasaktan si Xavion. Dahil nagkaroon siya ng matagumpay na obsidian body, walang supernatural power ang maaaring makasugat sa kanya. Tanging ang pinakadalisay na anyo ng pisikal na kapangyarihan ang magagawa. Surprise mo ako. Sa madilim na mundo, narinig ang malamig na boses ni Xavion. Nasa Martial Celestial rank ka lang, ipinakita mo na ang ganoong lakas. Sa kasamaang palad, ikaw ay patay na karne sa oras na ito. Hindi mo mailigtas ang iyong sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5600. Somewhere in the New Endless Plane ay isang pagbabago-bago ng kapangyarihan. Maaari itong maramdaman sa buong New Endless Plane. Nagkaroon ng lungsod. Sa isang espiritual na bundok sa lungsod ay may mag-asawa. Ang dalawa ay nakatayo sa tuktok ng espiritual na bundok na may mabibigat na ekspresyon. Ano ang kapalaran ni James at ng bagong Endless Plane kasunod ng labanang ito? Napatingin ang lalaki sa intelektual na babae sa tabi niya. Ang lalaki ay si Winton. Samantalang ang babae ay si Zella. Siya ay may kakayahang makahula at nakikita niya ang hinaharap. Sa sandaling ito, seryoso ang ekspresyon ni Zella. Sumimangot siya at sinabing, mayroon lang siyang 10% pagkakataon na mabuhay. 10% pagkakataong mabuhay. Napasulyap si Winton kay Zella at nagtanong, ganun ba kay Grave? Ano ang 10% pagkakataon? Maaari mo bang gamitin ang iyong espesyal na kakayahan upang makita ang hinaharap at ang kahihinatnan ng labanang ito? Oo naman. Tumanggo si Zella. Pagkatapos, umupo siya sa lupa sa isang lotus na posisyon. Ginamit niya ang kanyang kakayahang makahula upang makita ang kinalabasan ng labanang ito at ang bagong Endless Plane. Gayunpaman, nang gamitin niya ang kanyang kakayahang makahula, nagdusa siya ng backlash. Bumagsak siya sa lupa at tumalsik ng dugo. Nabahira ng dugo ang kanyang puting damit. Ayos ka lang ba? Tinulungan siyang bumangon ni Winton. Umupo si Zella sa lupa na naka-cross legs at winigayway ang kamay. Sabi niya, okay lang ako. Napakaraming bagay ang kasali sa labanang ito. Masyadong mababa ang rank ng cultivation ko. Hindi ko makita ang resulta, ngunit malabo kong nararamdaman ito. Malalagay si James sa isang mapanganib na sitwasyon. Malamang na mamatay siya sa labanan, ngunit nararamdaman ko ang pagkakataong mabuhay. Ano ang pagkakataong mabuhay? Umiling si Zella at sinabing, nararamdaman ko ang isang pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, ang pagkakataong ito na mabuhay ay hindi nakasalalay kay James. Sa halip, ito ay depende sa isa pang nabubuhay na nilalang ng bagong Endless Plane. Upang maging eksakto, ito ay magiging isang sandata. Habang nagsasalita siya, ginamit niya ang kanyang kakayahang makahula upang madama muli ang hinaharap. Ang kanyang zen ay tila na asimilasyon sa bagong Endless Plane. Biglang may lumabas na espada sa isip niya. Kasabay nito, sumigaw siya, nararamdaman ko ito. Kaagad, tinanong ni Winton, ano ito? Sinabi ni Zella, ito ay isang espada.
Ang espada ay maaaring makapinsala sa obsidian body ni Xavion. Kapag ang kanyang obsidian body ay nasira, ang kanyang kakayahan ay bababa. Sa ganitong paraan, si James ay maaaring talunin at mapatay siya. Nasaan ang espada? Sa pagmamadali, sinabi ni Winton, hanapin natin ang espada. Kailangan nating maging mabilis. Kailangan nating ibigay kay James ang espada bago siya matalo sa labanan. Umiling si Zella at sinabing, ang espada ay nasa isang mapanganib na lugar. With our cultivation rank, hindi kami makapasok sa area. Upang makapasok sa lugar, kailangan nating maging sa Holy Celestial rank man lang. Nang marinig iyon, nalungkot si Winton. Ngayon, ang mga powerhouse ng New Endless Plane ay nakikilahok sa labanan. Naramdaman niya ang nakakatakot na aura na nagmumula sa labas ng eroplano. Siya ay balisa. Nais niyang lumahok sa labanan at bawasan ang pasanin ng iba. Sa kasamaang palad, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay masyadong mababa. Patuloy na nararamdaman ni Zella ang hinaharap. Hindi nagtagal, tumayo siya at sinabing, sa ngayon, may powerhouse sa New Endless Plane. Ang powerhouse ay dating disipulo ni James. Naabot na niya ang Holy Celestial rank. Ngayon, nagmumuni-muni siya sa kawalan. Hanapin natin siya. Hihilingin natin sa kanya na hanapin ang espada at dalhin ang espada sa labanan. Sige, tumanggo si Winton. Mabilis silang umalis sa espiritual na bundok at hinanap ang alagad ni Santiago, si Esteban. Sa madilim na espasyo sa labas ng eroplano, ginamit ni James ang kanyang pinakamalakas na signature skill at pinakawalan ang pinakamalakas na hakbang para muling makalaban si Xavion. Hindi malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, ang obsidian body ay napakalakas at nakakatakot. Kahit na umatake si James ng buong lakas, hindi siya maaaring magdulot ng anumang tunay na pinsala kay Xavion. Sa kabilang banda, nasugatan si James. Puno ng mga sugat ang kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng ulas ay dumaloy sa kanyang katawan, at isang malakas na enerhiya ang lumitaw. Ang kanyang mga sugat ay gumaling sa isang nakikitang bilis. Sa di kalayuan, lumapit si Xavion kay James na may dalang itim na longsword. Bawat galaw niya ay apektado ng dark power. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5601. Naramdaman ni James na parang kinakaharap niya ang buong dark world habang hinarap niya si Xavion. Ano ang dapat kong gawin? Naging seryoso ang ekspresyon ni James habang kaharap si Xavion at ang kanyang obsidian body. Nadaig siya ng kawalan ng pag-asa, at ang kawalan ng pag-asa ay bumangon sa loob. Sa sandaling iyon, tinawag niya ang mga buhay na nilalang mula sa kanyang imbakan. Sila ay Yeftero race powerhouses na dati niyang nakulong at tinatakan. Tumayo ka, Xavion Yeftero. Papatayin ko sila kapag gumawa ka pa ng isang hakbang. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Xavion. Solemn na ang ekspresyon niya habang nakatingin kay James at sinasadyang binibigkas ang bawat salita, tutulungan kita sa pagpatay sa kanila. Kumilos siya habang nahulog ang mga salita. Ang itim na longsword sa kanyang kamay ay naging sword energy. Your Highness. Hindi, kamahalan. Ang mga selyadong Yeftero race na powerhouse ay naiwan lahat sa estado ng pagkabigla. Kabilang sa kanila si Trevelyan Yeftero, na nakamit ang quasi-bliss rank. Bakas sa mga mukha nila ang matinding takot. Binalot ng takot, isang nakakatakot na sword energy ang bumalot sa paligid. Hindi sila nanlaban habang nakaharap sa atake ni Xavion. Ang kanilang mga katawan ay natupok habang sila ay tinamaan ng nakakatakot na sword energy, na naglalaho sa kadiliman. Walang awa si Xavion. Ang tanging nasa isip niya ay patayin si James, at walang makakapidyo sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni James na sumimangot. The Transcendental Bliss rank. Nawala ba talaga ang emosyon niya? Sa sandaling iyon, sakto siyang umiwas. Nabasag ng nakakatakot na sword energy ang espasyo nang mawala siya sa lugar, na naging sanhi ng agarang pagbagsak ng rehiyon. Lumitaw si James sa di kalayuan at tumingin kay Xavion. Iniisip niya kung talagang pumasok si Xavion sa Transcendental Bliss rank. Pinag-isipan niya kung ang pagkamit ng ranggo na ito ay nangangahulugan ng pagiging ganap na walang mga damdamin at pagnanasa, at kung ito ay walang puso gaya ng landas sa langit. Naglunsad ng panibagong pag-atake si Xavion. Samantala,
hindi nakaisip si James ng paraan para talunin si Xavion. Sa kasalukuyan, hindi siya nang ahas na harapin si Xavion ng direkta at maaari lamang niyang piliin na umiwas, iniiwasan ang kanyang mabangis na pag-atake. Ang madilim na espasyo kung saan tumama ang sword energy ni Xavion ay hindi maiiwasang gumuho. Gayunpaman, hindi kailanman pinili ni James na makipag-away sa Xavion. Sa halip, siya ay gumawa ng pag-iwas at nag-isip ng kontra-diskarte habang ginagawa ang kanyang pagtakas. Sa isang malayong rehiyon, maraming powerhouse mula sa New Endless Plane at mga kinatawan ng iba't ibang pangunahing lahi mula sa Dark World ang nagtipon. Pinili nilang tumayo ng walang ginagawa, pinagmamasdan lamang ang naganap na labanan. Walang inaasahan na si James, na nasa Martial Celestial rank lang, ay makakalaban ni Xavion. Ipinakita nito ang kanyang husay, kahit na siya ay hinahabol ni Xavion. Gayunpaman, ang kanilang pangunahing focus ay nasa Xavion pa rin. Nasaksihan nila ang pagpuksa niya sa maraming Yeftero race powerhouses, kabilang ang isa sa Quasi Bliss rank. Tunay na ba siyang nakapasok sa Transcendental Bliss rank? Siya ba ay naging tunay na walang puso at walang pakiramdam? Pinawi pa niya ang mga powerhouse ng Yeftero race. Pinuno ng mga pagdududa ang puso ng mga powerhouse mula sa iba't ibang lahi ng Dark World. Sa New Endless Plane, mabilis na naglakbay sina Winton at Zella para hanapin si Stephen Yaman. Zella, mamamatay na ba talaga si James this time? Masisira na ba ang bagong Endless Plane? Bahagyang umiling si Zella at sinabing, hindi ko alam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5602. Sa ngayon, hindi makaisip si James ng paraan para talunin si Xavion. Ang tanging paraan niya ay ang pasibong umiwas. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa kanyang pinakamalakas na estado. Kaya naman kung siya ay nakatakas ay walang magagawa si Xavion sa kanya. Sabay na dumating sina Winton at Zella sa lugar kung saan nag-iisa si Stephen. Bago umalis, inutusan ni James si Stephen na huwag lumabas, anuman ang nangyari sa labas ng mundo. Una niyang unawain ang Genesis Path ng bagong mundo. Nagkaroon ng formation dito. Hindi ito masira ni na Winton at Zella dahil sa kanilang limitadong cultivation realm. Stephen Yaman, may problema si James at kailangan mo ng tulong mo, malakas na tawag ni Zella habang nakatingin sa espiritual na bundok sa unahan. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa lugar, tumagos sa porma sayon, at umabot sa tenga ni Stephen. Sa sandaling ito, si Stephen ay nasa kalagitnaan ng pag-unawa sa Genesis Path ng bagong Endless Plane. Ang malalim na pag-unawa na ito ay nagresulta mula sa pagtatagpo ng hindi mabilang na mga eroplano, Genesis Paths. Kahit para kay Stephen, imposibleng lubusang maunawaan ito sa maikling panahon. Sa kasalukuyan, halos kalahati pa lang ang nahawakan niya. Nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang magkunot ng noo. Naalala niya na inutusan siya ni James na huwag lumabas, anuman ang nangyari sa labas ng mundo. Kaya naman, pinili niyang huwag pansinin ito. Nakaupo sa isang lotus na posisyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-unawa. Stephen Yaman, mamamatay ang iyong guro kung hindi ka lalabas. Hindi lamang siya mamamatay, kundi ang buong bagong Endless Plane ay mapapahamak, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Hindi mapakali si Stephen sa narinig. Hindi makapag-focus sa kanyang pangunawa, tumayo siya at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa labas ng espiritual na bundok, nakatingin. Winton at Zella bago nagtanong, ano ang nangyari? Si Stephen ay nasa pag-iisa at nanatiling walang kamalayan sa mga kaganapan sa labas ng mundo. Paliwanag ni Zella, ikinwento ang pangyayari. Masyadong makapangyarihan ang prinsipe ng Yefteris na si Xavion Yeftero. Kahit si James ay hindi makakapantay kapag ginamit niya ang kanyang buong lakas. Sa ngayon, ang tanging pagkakataon niya na manalo ay masira ang obsidian body ni Xavion. Paano ko masisira ang kanyang obsidian body? Tanong ni Stephen. Tulad ng iyong nabanggit, ang lakas ni James ay maihahambing sa tuktok ng Quasi Bliss rank, at halos maabot niya ang Transcendental Bliss rank. Nasa Holy Celestial rank lang ako. Hindi man lang ako kalaban ni James. Paano ako makakalusot sa obsidian body? Agad na tumugon si Zella, sa bagong Endless Plane, mayroong isang banal na sandata na maaaring makabasag nito. Anong banal na sandata iyon? Tanong ni Stephen.
Umiling si Zella at sinabing, hindi ko alam. Nararamdaman ko lang ang lokasyon nito. Nasa isang sinaunang guho ito sa loob ng New Endless Plain. Nararamdaman kong delikado ang lugar na ito, at tanging mga powerhouse na nasa itaas ng Holy Celestial Rank ang makapasok. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga powerhouse mula sa New Endless Plain ay nakikibahagi sa labanan, na naiwan lamang sa iyo. Ikaw lang ang makakabawi ng espadang ito. Nasaan na? Bilisan mo, dalhin mo ako dyan, udyok ni Stephen. Sige, tumanggo si Zella. Kasunod ng kanyang kakayahan sa pandama, pinangunahan niya si Stephen na kunin ang espada. Umalis sila sa lugar at pumasok sa malawak na cosmic starry sky. Pagkaraan ng mahabang distansya, nakarating sila sa isang hindi kilalang universo. Ang universo na ito ay medyo advanced, na may mga buhay na nilalang sa Celestial. Naruroon ang Rango. Sa patnubay ni Zella, lumitaw si Stephen sa labas ng isang guho. Ang lugar na ito ay gumuho, na maraming espiritual na bundok at lupa ang nabasag. May ilang mahiwagang porma sayon ang umiral sa guhong ito. Habang naglalakad sila papunta dito, hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar kung saan naruroon ang porma sayon. Hindi mapigilan ni Stephen na kumunat ang kanyang noo nang maramdaman iyon. Anong mali? Tanong ni Winton. Ang porma sayon na ito ay inilatag ng Genesis Path. Imposible, hindi makapaniwalang sabi ni Stephen. Ang Genesis Path ng bagong mundo ay nabuo kamakailan. Sa kasalukuyan, si James lang ang nakabisado nito, at halos kalahati pa lang ang nahawakan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5603. Maliwanag na sira ang lugar. Ito ay umiral ng hindi mabilang na taon, na nag-iwan kay Stephen na naguguluhan kung bakit lilito dito ang isang porma sayon mula sa New Endless Plains Genesis Path. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Maaari mo bang buksan ang porma sayon at kunin ang banal na sandata? Tanong ni Zella. Tumanggo si Stephen at sinabing, naintindihan ko na ang kalahati ng Genesis Path. Mabubuksan ko ang formation na ito, dahil ito ay nilikha ng hindi kumpletong Genesis Path. Bilisan mo, udyok ni Winton. Marahang tumanggo si Stephen. Naglakad siya papunta sa harapan at nag-conjure ng ilang inscription ng Genesis Path sa kanyang palad na may casual na alon. Ang mga inscription ay nagbago at pumasok sa porma sayon sa unahan. Bumukas ang porma sayon, at pumasok si Stephen. Gayunpaman, hindi siya sinundan ni na Winton at Zella dahil hindi nila matiis ang nakakatakot na spatial pressure sa lugar. Pumasok si Stephen sa formation at humakbang sa guho. Ang lugar ay may matinding spatial pressure, ngunit hindi ito nagdulot ng banta sa kanya. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Sa pagbuo ay isang espiritual na bundok na medyo buo. Sa paanan ng bundok ay isang libingan. Ito ay sinaunang panahon, na walang mga salita sa lapida, at hindi alam ni Stephen kung kaninong libingan iyon. Nasaan ang espada? Kumunat ang noo niya at mamulong, hindi ba't sinabing may banal na espada dito na kayang basagin ang obsidian body ni Xavion? Pinagmasdan ni Stephen ang paligid gamit ang kanyang zen ngunit wala siyang nakitang espada. Ang tanging lugar na hindi maabot ng kanyang zen ay ang puntod na nasa harapan niya. Pwede ba sa libingan na ito? Pagtataka niya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, lumakad siya. Siya ay gumawa ng isang malakas na puwersa sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay na direktang bumagsak sa puntod. Boom! Agad na nabasag ang libingan, at biglang kumulo ang alikabok. Sa loob, nakita ni Stephen ang isang simpleng kabaong na walang mga inscription o anumang pagbabago sa kapangyarihan dito. Casual niyang ikanaway ang kanyang kamay, at bumukas ang kabaong. Sa loob ng kabaong ay nakalagay ang isang set ng mga puting buto. Ang mga butong ito ay misteryoso. Sa kabila ng pagiging walang anumang puwersa ng buhay, mayroong hindi mabilang na mahiwagang mga inscription sa kanila, na parang ang mga buto mismo ay nagbago mula sa mga inscripsyong ito. Mayroon ding espada bago ang mga buto. Ang espadang ito ay puti at malabo, na may ilang mga inscription na umiikot sa loob ng talam. Ang Supremacy Sword. Kumunat ang noo ni Stephen nang makita ang espada. Malamang na Supremacy Sword iyon, ngunit iba ang aura nito. Ito ay mas malakas kaysa sa Supremacy Sword. Anong nangyayari? Medyo natarante si Stephen. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan.
Kinuha niya ang espada sa kabaong at mabilis na umalis. Hindi nagtagal, lumitaw siya sa labas ng mga guho. Napatingin siya kina Winten at Zella, na naghihintay sa lugar na ito. Itinaas ang puting longsword, tinanong niya, ito ba ang espada? Eksakto. Tumanggo si Zella at sinabing, ang espadang ito ay maaaring makalusot sa obsidian body ni Xavion. Kailangan namin na dalhin mo ang espadang ito sa madilim na espasyo sa labas ng eroplano at basagin ang kanyang obsidian body. Kapag nasira ito, magkakaroon ng pagkakataon si James na talunin si Xavion. Kung hindi, mamamatay si James, at matatapos ang buong eroplano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5604. Under Zella's perception, ang paglusot sa obsidian body ni Xavion ang tanging paraan para magkaroon si James ng pagkakataong talunin siya. Gayunpaman, hindi ito isang garantisadong tagumpay. Tiningnan ni Stephen ang puting longsword sa kanyang kamay at nagtanong, mukhang pamilyar sa inyo ang espadang ito. Ito ba? Tanong ni Winten. Nagtataka rin ang ekspresyon ni Zella. Nagsalita si Stephen, ang espadang ito ay kapareho ng Suprema's Sword, at naglalaman ito ng libu-libong Genesis Paths. Gayunpaman, ito ay mas nakakatakot kaysa sa Suprema's Sword. Mayroon itong hindi mabilang na mga inscription na kahit ako ay hindi maintindihan. Ang Suprema's Sword ba ang banal na sandata na ginawa ni James sa kanyang nakaraang buhay? Napatulala si Zella. Wag na, kalimutan mo na yan. I'll go ahead, sabi ni Stephen nang walang karagdagang pagtatanong at nawala sa paningin ni Zella at Winten. Ang bilis ni Stephen ay hindi kapani-pani walang mabilis dahil na-master niya ang kalahati ng Genesis Paths ng bagong mundo. Maaabot niya kaagad ang anumang lugar na gusto niya sa isang pag-iisip lamang. Siya ay nagpakita sa hangganan ng bagong mundo at agad na naramdaman ang isang mabigat na kapangyarihan na nagmumula sa malayong madilim na kawalan, na nagpabagal sa kanyang gulugod, sa kabila ng pagiging nasa Holy Celestial Rank. Ang labanan sa pagitan nina James at Xavion ay nalampasan ang antas ng Holy Celestial Rank, at kahit ang isang quasi-bliss rank powerhouse ay hindi maglalakas loob na basta-basta manghimasok. Kinakatawan ang kanilang kasalukuyang lakas. Ang rurok ng kapangyarihang panlaban sa parehong Dark World at sa bagong Endless Plane. Nagpatuloy si James sa pag-iwas sa kadiliman sa pamamagitan ng paggamit ng Blight Omniscience upang makatakas. Ang mga nakakatakot na puwersa ay humahampas sa bawat oras na siya ay lumitaw, na agad na nilipol ang madilim na espasyo na kanyang inookupahan. Sa kabutihang palad, ang kanyang kasalukuyang lakas ay sapat na mabigat. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Si Stephen ay lumitaw sa kadiliman at nakita ang gumuhong madilim na mga espasyo. Ang nakakatakot na natitirang mga alon ng labanan ay nagmula sa mga gumuhong espasyo, at kahit siya ay hindi nang ahas na maging pabaya o lumapit. Maingat siyang sumulong. Hindi nagtagal, narating ni Stephen ang battle zone. Sa sandaling naramdaman niya ang aura ni James, nawala si James, at agad na gumuho ang lugar kung saan naroon ang aura ni James. Wala siyang masyadong maiambag sa naturang laban at hindi man lang nakasabay sa takbo nina James at Xavion. Ano ang dapat kong gawin? Natagpuan ni Stephen ang kanyang sarili sa isang dilema. Sa sandaling iyon, inactivate niya ang quasi-Genesis Path na may pag-iisip. Ang maringal na kapangyarihan ng bagong mundo ay dumaloy sa kanyang katawan, at ang kanyang aura at lakas ay umakyat sa sandaling iyon. Sa kabila na nasa Holy Celestial Rank lang siya, naglabas siya ngayon ng aura na katulad ng quasi-bliss rank. Ang kanyang bilis ay bumuti ng malaki sa tumaas na kapangyarihan, at mabilis siyang humabol. Patuloy na umiwas si James sa gitna ng walang hangganang kadiliman. Matagal na siyang umiiwas, at ang kanyang lakas ay naubos ng husto. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pagbaba ng kanyang kapangyarihan at napagtanto na bahagi ng enerhiya ng bagong mundo ay hinigop ni Stephen. Anong balak niya? Kumunat ang noo ni James. Hindi mabilang na mga inscription ang nagkatawang tao sa hangin habang siya ay tulala. Ang mga inscription ay nagtagpo upang bumuo ng isang super encirclement formation. Bagamat agad niyang ginamit ang Blight Omniscience para makatakas, napatunayang hindi ito epektibo laban sa Silong Formation. Subukan mong tumakas, brat, isang malamig at walang pakialam na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayong kadiliman. With that, lumabas si Xavion na nakasuot ng itim na robe.
Hawak niya ang isang itim na longsword, at maraming makapangyarihang itim na aura ang nakapalibot sa kanya. Sa sandaling iyon, mukha siyang walang kapantay na hari ng demonyo. Sumulpat si Stephen sa likod ni Xavion habang nakatutok ang buong atensyon kay James. Kahit na si Xavion ay tila nasa estado ng Transcendental Bliss rank, nabawasan niya ang kamalayan sa kanyang paligid. Ang kanyang zen ay tanging kay James, nagkikimkim ng iisang intensyon na patayin siya. Hindi na malaya ni Xavion ang presensya ni Stephen. Lumitaw si Stephen sa likod ni Xavion at direktang sinaksak ang puting longsword sa likod ni Xavion. Out of nowhere, biglang sumulpat si Stephen at inatake si Xavion gamit ang puting longsword sa kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5605. Lumakas ang aura ni Xavion habang nakatitig kay James na nakaselyo at hindi na makatakas. Bakas sa mukha niya ang nakakatakot na malungkot na ekspresyon. Itinaas ang itim na longsword sa kanyang kamay, malamig niyang sinabi, "Papapuntahin kita, brat." Bago pa man siya matapos magsalita ay tumagos na sa kanyang likod ang mahabang espada sa kamay ni Stephen na tumagos sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang mahabang espada ni Stephen ay pumutok na may isang mahiwagang kapangyarihan, na nagiging hindi mabilang na mahiwagang mga inscription. Ang mga inscripsyong ito ay mabilis na dumaloy sa katawan ni Xavion. Maraming mahiwagang inscription ang lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Xavion. Ito ang mga inscription ng Obsidian Body. Dahil sa mga inscripsyong ito na tumatakip sa kanyang katawan, kaya niyang baliwalain ang mga pag-atake mula sa anumang supernatural signature skills o hindi mabilang na kapangyarihan ng inscription. Habang ang puting longsword ay naging hindi mabilang na mga inscription, ang mga inscription ng Obsidian Body sa ibabaw ng katawan ni Xavion ay nagsimulang matuno at mawala. Ang kanyang Obsidian Body ay nabasag. Ang eksenang ito ay nag-iwan kay James, na natatakan sa madilim na kawalan, na tulala. Nasira ang Obsidian Body. Sandaling natigilan si James. Galit na galit si Xavion habang nabasag ang kanyang Obsidian Body. Damn it! Nagsuot siya ng isang solemn na ekspresyon, nagpakawala ng isang atake ng espada gamit ang isang casual na slash. Ang espada ni Stephen ay napalitan na ng mga inscription, at wala siyang sandata para labanan ang pag-atake ni Xavion. Mabilis siyang umiwas at nagpakita sa ibang lugar sa isang iglap. Gayunpaman, ang sword energy ni Xavion ay lumampas sa oras at spatial na mga paghihigpit, na tinamaan si Stephen sa sandaling siya ay lumitaw sa ibang lugar. Nataman ng sword energy, ang katawan ni Stephen ay nawasak sa isang nakikitang bilis. Sa kabila ng pagsipsip ng ilang kapangyarihan mula sa bagong mundo at pagkakaroon ng lakas na kaga sa quasi-bliss rank, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang pagtutol laban sa Xavion. Sa sandaling iyon, sinira ni James ang formation ng ceiling at humarap kay Stephen, na nasa bingit ng pagkawasak. Saway niya, "Di ba sabi ko wag kang lalabas, kahit anong mangyari? Bakit ka naubusan, brat?" Guro, nasira ang Obsidian Body ng prinsipe ng Yefteris. Nagkalat ang iniisip ni Stephen. Kahit na pinapagalitan siya ni James, ipinatawag niya ang iles mula sa kanyang katawan at agad itong pinagsama kay Stephen. Sabay kuha ng oil lamp at iniabot kay Stephen. "Aasa ako sa iyo na bantayan ang bagong eroplano." Pagkatapos ay ginamit niya ang supernatural para puwersahang i-teleport si Stephen palayo. Lumapit si Xavion nang makaalis si Stephen. Swish! Isang nakakatakot na sword energy ang bomb-alot sa paligid. James, isang nakakatakot na sword energy ang bomb-alot sa paligid. Hinawakan ni James ang Supremus Sword para lumaban at nagpakawala ng panibagong slash. Boom! Ang banggaan ng dalawang sword energies ay nagpalipad kina James at Xavion. Si James ay muling nagtamo ng mga pinsala. Gayunpaman, nasugatan din si Xavion sa pagkakataong ito. Dahil nabasag ang Obsidian Body, maaari na ngayong makapinsala sa Xavion si James's sword energy. Bagamat matibay ang pisikal na katawan ni Xavion, nasa quasi-bliss rank lang ito, katulad ng kay James. "Xavion Yeftero, sira ang Obsidian Body mo." Ang kislap ng pag-asa sa wakas ay bumangon nang makita ni James na nasugatan si Xavion. Hindi na matatalo si Xavion, at mayroon na ngayong lakas si James na lumaban sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5606.
Si Stephen ay lumitaw at sinira ang obsidian body ni Xavion gamit ang isang espada na kahawig ng Supremus Sword. Ngayon, maaaring masugatan ni James si Xavion. James laughed upon seeing Xavion wounded. He looked at the cold and indifferent Xavion with a dark expression. Xavion Yeftero, mag-away tayo ngayon. Gusto kong makita kung ano pang supernatural signature skills ang na-master mo. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Si James ay nasa kanyang rurok sa kasalukuyang estado. Ang kanyang lakas ay umabot sa hindi maisip na antas sa pagsasama ng Trescentia Completer Art at ang pagsipsip ng kapangyarihan ng bagong mundo. Sa kabila ng kanyang mababang kaharian, ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay nakaagaw sa isang tunay na Transcendental Bliss rank. Hindi magandang tingnan ang mukha ni Xavion habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang itim na longsword sa kanyang kamay ay nagbuga ng madilim na ningning. Sa sandaling iyon, gumawa ng kanyang hakbang si James. Ina-activate ang Blithe Omniscience, agad siyang nagpakita sa harap ni Xavion at naglunsad ng direktang pag-atake sa kanya gamit ang kanyang espada. Itinaas ni Xavion ang kanyang itim na longsword para lumaban. Napilitan si James na umatras sa ilalim ng napakatinding kapangyarihan. Ang Supremus Sword sa kanyang kamay ay sumailalim sa mga revolusyon, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang braso at pag-akyat ng kanyang dugo. Nahirapan din si Xavion. Sa kasalukuyan, ang kanyang pisikal na katawan ay katulad ni James. Kung nasugatan si James, nasugatan din siya. Shit! Nagmura si Xavion habang iniaagaw muli ang kanyang espada, at muli na namang na-intercept ni James ang pag-atake. Ang kapangyarihan ay lumakas ng hindi mapigilan, at ang mga mahiwagang inscription ay kumikislap sa madilim na kawalan. Parehong pinalabas ni na James at Xavion ang pinakamalakas na kasanayan sa martial art. Ang bawat banggaan at palitan ay nangyari ng walang pagpipigil. Ang matinding labanan na ito ay nag-iwan ng maraming powerhouse sa madilim na espasyo na natakot. Sa pamamagitan ng labanang ito, napagtanto nila ang pagkakaroon ng pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo, isang puwersang hindi pa nila kilala noon. Boom! Panibagong sagupaan ng walang pagpipigil. Parehong pinalipad sina James at Xavion, pagkatapos ay mabilis na nagkasalikop muli. Ang iba't ibang supernatural signature skills ay patuloy na pinakawalan. Ang porma sayon ni James ay nagbago sa isang iglap at naglalarawan ng hindi mabilang na supernatural signature skills. Samantala, pinagkadalubhasaan ni Xavion ang maraming inscription ng primevals at ang pagbuo ni James ay nagbago sa isang iglap at naglalarawan ng hindi mabilang na supernatural signature skills. Samantala, pinagkadalubhasaan ni Xavion ang maraming inscription ng primevals at nilinang ang mga ito sa pinakamataas na kaharian. Hinarap niya ang mga porma sayon ni James ng mahinahon gamit ang maraming mga inscription. Sa buong labanan, may isang naisip si Xavion, na patayin si James. Gayunpaman, nagsimulang lumitaw ang iba pang mga saloobin habang ang kanyang obsidian body ay nabasag. Pareho silang nasugatan ng husto. Sa sandaling ito, napagtanto ni Xavion na kung sila ay magpapatuloy sa labanan, ito ay magbubuwis ng kanyang buhay kahit na siya ay magtiis at harapin ang panganib na mapahamak. Hindi ito ang gusto niya, kahit hindi ngayon. Ang gulo mo talaga, brat, sambat ni Xavion. Sa di kalayuan, patuloy na naghahabol ng hininga si James. Siya ay magulo, nababalot ng mga galos, at nabasa ng dugo ang kanyang katawan. Hindi na niya tuloy-tuloy na pagalingin ang kanyang malubhang nasugatang katawan nang wala ang iles. Maaari lamang siyang umasa sa kapangyarihan ng buhay para sa pagpapagaling, ngunit ang kapangyarihang iyon ay hindi lubos na makapagpapagaling sa mga pinsalang dulot ng ganitong antas ng labanan. Nakikita niyang nasugatan din ng husto si Xavion. Ngumisi si James, tumutulo ang dugo sa bibig niya. Gayunpaman, ngumiti siya at sumigaw, Xavion Yeftero, kalagkarin kita pababa kasama ko kahit mamatay tayo ngayon. Tapos na akong makipaglaro sa iyo, umalangaw-ngaw ang walang pakialam na boses ni Xavion. Dito na magtatapos ang laban na ito ngayon. Pupunta ako para matuto pa tungkol sa mga trick mo sa susunod. Naisipan na ni Xavion na tumakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5607. Ayaw mamatay ni Xavion kasama si James. He vanished with a swift movement. Sa tingin mo makakatakas ka. Nagdilim ang ekspresyon ni James.
Binasag ni Stephen ang obsidian body ng Xavion, at ito lang ang pagkakataon para patayin siya. Desidido si James na patayin si Xavion kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng sarili niyang buhay. Kung nakatakas si Xavion, maaari siyang magpatuloy sa buhay kung hindi siya hinabol ni James. Gayunpaman, kapag gumaling si Xavion mula sa kanyang mga pinsala at naibalik ang obsidian body, mawawalan ng pagkakataon si James na makalusot dito. Tumakas si Xavion, at hinabol ni James. Pambihira ang paglilinang ni Xavion, at mabilis ang kanyang bilis. Sa isang iglap, nawala siya sa lugar. Gayunpaman, nalock ni James ang kanyang aura at sinundan ito. Lumitaw si Xavion sa isang hindi kilalang rehiyon ng Dark World. Naabutan ni James ang sandaling lumitaw siya, ang Suprema's Sword sa kamay ni James ay nag-transform sa isang nakasisilaw na sword light at damay kit patungo sa kanya. Gumanti naman ng espada si Xavion. Boom! Dalawang sword energies ang nagbanggaan at lumikha ng nakakatakot na shockwave. Huwag mo akong pilitin, James Caden. Napaungol si Xavion sa mahinang boses. Don't think I'm afraid of you. I just don't want to waste too much energy. Xavion Yeftero, you can't escape this time. It's either I kill you, or you destroy me, malamig na sagot ni James. Alam niyang hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong patayin si Xavion habang basag-basag ang kanyang obsidian body. Dapat mamatay si Xavion. Kung hindi, siya ay magiging isang nakatagong panganib sa bagong mundo. You damned bastard! Si Xavion ay naglunsad ng isa pang counterattack, na bumubuo ng isang nakakatakot na porma sayon sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang kamay. Nagpatawag si James ng formation para kontrahin ito. Ang banggaan ng dalawang super formation ay dumaan sa madilim na espasyo, na nagwasak at naging hindi mabilang na mga inscription. Napakabait niya. Dahil sa sobrang lakas ng puwersa, si Xavion ay agad na na-counter-attack at nagtamo ng mga pinsala. Isang subo ng dugo ang bumulwak habang ang gulat at takot ay bumalot sa kanyang puso. Sa kasalukuyan, napakalakas niya sa kadiliman, nagtataglay ng lakas ng Transcendental Bliss rank kahit hindi pa niya naabot ang ranggo na iyon. Sa kabila nito, hindi siya nakatakas ng kaharap si James. James Caden, habulin mo ako if you dare. Naiwan ang mga salitang ito, nawala si Xavion sa kanyang orihinal na pwesto. Sa ilalim ng persepsyon ni James, patuloy na kumupas ang aura ni Xavion at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawala sa timeline na ito. Itong brat, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni James nang maramdaman niya iyon. Nahulog siya sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang ituloy si Xavion. Sa isang iglap, pumasok si Xavion, at lumipat sa ilog ng panahon. Si James ay sumunod na malapit, pumasok sa ilog ng panahon habang ito ay napunit. Haha, sa ilog ng panahon, umalangaw-ngaw ang nakakabaliw na tawa ni Xavion, James Caden, na-refine at na-absorb ko na ang karma power. Ngayon, hindi ko nabaliwalain ang karma. Hindi ako natatakot dito, kahit saang panahon man ako pumunta. Gayunpaman, iba ka. Malalamon ka ng karma sa pagsunod mo sa akin. Umalangaw-ngaw sa tenga ni James ang tawa ni Xavion. Ngumuso si James. Nag-transform ang sword light mula sa Suprema's Sword sa kanyang kamay, na nagwawalis laban sa River of Time. Tumama ito kay Xavion at agad na dumapo sa kanya. Pilit na tiniis ni Xavion ang sword energy. Isang madugong sugat ang lumitaw sa kanyang likod, at ang kanyang mga laman at dugo ay pinutol, na nagpapakita ng tanawin ng mga puting buto. Napuno ng galit ang mukha ni Xavion sa matinding sakit ng kanyang likod. Gayunpaman, mabilis siyang nakatakas laban sa River of Time sa halip na mag-counterattack. Habang papalapit sila sa katapusan ng panahon, lumakas ang karma power. Gayunpaman, maaaring baliwalain ni Xavion ang karma power habang papalapit sila sa katapusan ng panahon, ang karma power ay lumakas. Gayunpaman, maaaring baliwalain ni Xavion ang karma power dahil napino niya ito. Sa partikular, maaari niyang labanan sa halip na ganap na baliwalain ang karma power. Samantala, nilinang ni James ang karma path at hindi natatakot sa ordinaryong karma. Hindi siya sumuko sa paghabol at desidido siyang patayin si Xavion saan man siya tumakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5608.
Sa isang tiyak na rehiyon ng madilim na mundo, dalawang grupo ng mga buhay na nilalang ang nagtipon. Ang isang panig ay iba't ibang lahi mula sa Dark World, habang ang kabilang panig ay ang mga powerhouse mula sa New Endless Plane. Ang mga aura ni na James at Xavion ay nawala sa lugar na ito, nawala sa espasyong ito, at naglaho sa panahong ito. Nakapasok na ba sila sa River of Time? Nabasag ang obsidian body ni Xavion. Napilitan siyang tumakas sa River of Time, at hinabol siya ni James. Sino ang nakakaalam kung kailan matatapos ang labanang ito? Ang mga powerhouse na natipon sa lugar na ito ay nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Biglang nagpalitan ng tingin ang magkabilang grupo ng mga buhay na nilalang, at tumahimik ang eksena. Lumaban ka, halika na. Isang bigla ang boses ang bumalot sa katahimikan, na sumabad sa tahimik na kapaligiran. Napalingon ang lahat at nakita ang isang itim na pigi na sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Kasabay nito, isang malakas na aura ang lumabas sa kanya. Tila handa na siyang kumilos, ngunit walang sino man sa paligid na itinaas niya ang kanyang mga kamay at saka ibinaba. Nagkamot ng ulo, ngumisi siya ng nakakaloko, bakit walang nag-aaway? Anong silbi ng away? May sumagot. Oo. Paano tayo lalaban kung si James at Xavion ay pumasok na sa ilog ng panahon at umalis sa panahong ito? Kailan kaya matatapos ang laban na ito kung patuloy tayong lalaban? Uwi na lang tayo. Ang iba't ibang lahi mula sa Dark World at ang mga buhay na nilalang mula sa New Endless Plane ay hindi na interesado sa pakikipaglaban. Ang pinakamalakas na powerhouse ay umalis na, at ang pagpapatuloy ng labanan ay magreresulta lamang sa kapwa-pinsala. Karamihan sa mga nabubuhay na nilalang ay nawalan ng gana na lumaban. Gayunpaman, ayaw umatras ang lahing Suonteli. Ano, natatakot ka ba? Sabi ni Halbrine, ang nasugatan na Suonteli Race Grand Patriarch na inatake ng Mevrai Race. Nagdilim ang ekspresyon niya. Umalis na ang pinakamalakas na powerhouse mula sa Central Plane. Malaki ang tsansa nating manalo sa labanang ito. Lahat, magsanib puwersa tayo at alisin ang Central Plane. Sure, I'll accompany you, sabi ni Cairo habang sinulyapan si Halbrine. He wore a somber expression and said coldly, tatanggalin muna kita. Sa isang iglap, sumulpat si Cairo sa harap ni Halbrine, na nataman bago pa siya makapag-react. Isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanya, at hindi siya makalaban. Dahil sa labis na puwersang ito, nasawi siya ng walang anumang pagtutol. Ang lakas ni Cairo ay kakilakilabot, at ang isang ordinaryong quasi-bliss rank powerhouse ay hindi makakapantay sa kanya. Bukod pa rito, nasugatan na si Halbrine. Nahaharap sa pag-atake ni Cairo, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban bago siya napatay. Ang iba't ibang lahi mula sa Dark World ay nasa takot matapos patayin ni Cairo si Halbrine, isang quasi-bliss rank powerhouse. Maliban sa apat na sinaunang lahi mula sa madilim na mundo, ang ibang mga lahi ay dapat umalis. Inilibot ni Cairo ang kanyang tingin sa paligid. Habang lumilipat ang kanyang mga mata, ang iba't ibang lahi ng Dark World ay mabilis na umatras sa takot. Tumakas si Xavion, hinabol ni James, at ngayon ay kinakatawan ni Cairo ang pinakamalakas na puwersang lumalaban sa kasalukuyang madilim na mundo. Humakbang si Talvolay at sinabing, Brat, hindi ang lahi ko ang kasama noong Mevraes noon. Matagal ko nang nilinis ang mga sumali sa pagpuksa sa glacis. Sinulyapan ni Cairo si Talvolay nang hindi nagsasalita. Habang tinitingnan niya ang natitirang mga powerhouse mula sa Yeftero, Suonteli, at Zoltram Race, sinabi niya ang bawat salita, ang mga hinaing ng nakaraan ay oras na upang ayusin. Ang ibang lahi ay hindi nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Si Cairo lang ang makakalaban ng ilang quasi-bliss rank powerhouse ng sabay-sabay, at hindi sila nang ahas na saktan siya. Mabilis silang umatras, naiwan lamang ang mga buhay na nilalang mula sa ilang sinaunang lahi. Gusto mo bang kumilos ako? Napatingin si Ziraya kay Cairo. Haharapin ko ang mga usapin ng sarili kong lahi. Mayabang na sagot ni Cairo. Itinuro niya ang mga powerhouse mula sa Yeftero, Suonteli, at Zoltram Race, at sinabing, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Let's have a battle all together. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5609. Sa sandaling ito, si Cairo ay nagpakita ng pangangibabaw.
Isang kakilakilabot na aura ang lumabas mula sa kanya, na dumudurog sa hangin at naging dahilan upang mapasinghap ang malalayong powerhouse ng iba't ibang lahi. Alam nila na tapos na ang mga sinaunang karera, at isang malaking reshuffle lang ang magaganap sa Dark World. Sa pagtakas ni Xavion, walang sino man sa loob ng apat na sinaunang lahi ang makakapantay kay Cairo. Bukod dito, si Cairo ay may ilang mga powerhouse sa tabi niya, kabilang ang isa na nakatayo sa itaas niya. Walang nang ahas na kumilos ng walang ingat. Maraming mga powerhouse mula sa 3 sa 4 na sinaunang lahi ang nagsuot ng mabangis na ekspresyon. Si Hakathra Yeftero, ang pinuno ng Yeftero race, ay tumingin sa iba't ibang powerhouses mula sa iba't ibang lahi na umatras sa malayo at hindi maiwasang mapag-alitan, isang grupo ng mga walang kwentang tanga. Sa tingin mo ba sa hindi pagsali ngayon, ang Central Plane ay ililigtas kapag katapos nating malipol? Casual na sinabi ni Cairo, hindi ko makontrol ang mga bagay ng Central Plane. Nandito lang ako para humingi ng hustisya para sa aking mga ninuno. Naghiganti lang si Cairo. Sa sandaling ito, humakbang si Jiraiya at sinabing, laban sa iyong mga karera hanggat ang bawat lahi mula sa Dark World ay hindi sumalakay sa Central Plane. Haha, ayusin mo ang sarili mong mga hinaing. Kukunin ko ang mga tao ko at aalis. Tawa ng tawa si Talvolay. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos, retreat. Sa kanyang utos, mabilis na umatras ang mga powerhouse ng Mary V. Hindi sila pinuproblema ni Cairo. Sinulyapan niya ang natitirang 3 karera at sinabing, atake. Kasama rin sa kanila si Kiana. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito, at ngayon, sa wakas ay makakapaghiganti na siya para sa kanyang lahi. Walang kamalay-malay si James sa mga nangyayari sa Dark World. Sa sandaling ito, humahabol siya sa ilog ng panahon. Sanay si Xavion sa pagtakas. Nagpatuloy siya sa paglipat sa ilog ng oras, hindi alam kung saang panahon siya nakatakas. Ang tanging naramdaman niya ay ang karma power na tiniis niya ay lumalakas. Ngayon, ang karma power ay napakatindi na kahit siya ay nahirapang tiisin. Lumingon siya at sumulyap kay James. Sa kabila ng karma, hinahabol pa rin ni James. Ang batang ito, hindi mapigil ang mapag-alitan ni Xavion. Hindi na siya makatagal sa sandaling ito. Direkta niyang binasag ang River of Time, at nawala ang kanyang aura sa perception ni James. Mabilis siyang hinabol ni James, sinira ang ilog ng oras sa parehong lugar kung saan ginawa ni Xavion, at nawala rin siya sa loob ng ilog ng oras. Sa sandaling umalis si James sa ilog ng panahon, lumitaw siya sa isang magandang tanawin. Mabilis na bumababa mula sa langit, ang kanyang lakas ay sabay-sabay na nababawasan sa mabilis na bilis. Ang kapangyarihan ng kanyang nakaraang anyo mula sa Trescentia Completer Art ay kumukupas, kasama ang pagsipsip ng kapangyarihan ng bagong mundo. Sa sandaling ito, tanging ang lakas ng kanyang kasalukuyan at hinaharap na anyo ang nananatili sa loob niya. Mabilis ding bumababa ang kanyang aura. Sa lumiliit na kapangyarihan at aura, kasama ang pagkakasalubong ng karma, hindi na niya napigilan ang mga sugat sa loob ng kanyang katawan. Boom! Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa sa bulubunduking rehiyon na walang anumang nabubuhay na nilalang, o mas tiyak, sa isang planeta na hindi tinitirhan ng sinuman. Ang espiritual na bundok ay agad na nadurog. Sa pagtitiis ng mga sugat sa kanyang katawan, umakyat si James mula sa lupa. Agad niyang sinisinta ang aura ni Xavion. Gayunpaman, hindi niya makita ang aura ni Xavion sa panahong ito. Namiss ko ba siya? Kumunat ang noo niya. Bagamat nabasag niya ang ilog ng oras sa parehong lugar kung saan ang Xavion, maaaring may ilang pagkakaiba pa rin ang aktwal na punto ng oras. Ang kawalan ng kakayahang maramdaman ang aura ni Xavion ay nagpahiwatig na mas maaga siyang lumitaw sa panahong ito kaysa kay Xavion. Sa madaling salita, hanggat nakaligtas siya sa panahong ito, sa huli ay maaabot niya ang punto ng panahon kung kailan lumitaw si Xavion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5610. Pansamantalang isinantabi ni James ang kanyang mga alalahanin nang hindi niya maramdaman ang aura ni Xavion. Ang agarang prioridad ay upang mabilis na sugpuin ang karma na nakuha niya sa pagtawid sa ilog ng panahon. Pagkatapos, kailangan niyang maunawaan ang kalikasan ng panahong ito at alamin kung anong oras siya bumalik. Ang espiritual na bundok ay nabasag sa napakalaking resulta ng kanyang pagdating. Umakyat mula sa mga guho,
mabilis siyang lumitaw sa isang mabatong outcrop. Nagtakda siya ng time formation sa paligid niya na may casual motion. Sa kasalukuyan, bumabalot sa kanyang katawan ang karma. Ang pagkakaroon ng nilinang ang karma path, kaya niyang mapaglabanan ang nakakatakot na antas ng karma power. Kahit na ang pag-abala sa rurok ng quasi-bliss rank powerhouses ay hindi maihahambing sa lubhan ng karma na kaya niyang tiisin. Gayunpaman, ang kasalukuyang karma ay mas mabigat kaysa sa isa na nagpanumbalik kay Cairo. Sinimulan ni James ang pagsipsip at pagpino ng karma. Sa panahong ito, inalis niya ang Trescency Completer Art. Ang kanyang cultivation realm ay nakabawi sa martial celestial rank, ngunit napanatili ng kanyang pisikal na katawan ang lakas ng quasi-bliss rank. Siya ay hinihigop at pinino ang ilan sa karma power sa loob ng pagbuo ng oras. Ang kanyang cultivation realm ay umakyat sa gitnang yugto ng martial celestial rank. Gayunpaman, napakalakas pa rin ng karma na kumapit sa kanyang katawan. Hindi niya ito maabsorb at mapino ng lubusan sa maikling panahon. Walang tigil na nilalamon ng karma power ang kanyang pisikal na katawan. Kung hindi dahil sa tibay ng kanyang pisikal na katawan at sa kanyang panlaban sa karma, matagal na siyang natupok. Umupo si James sa isang lotus na posisyon sa isang bato at sinimulang pilitin ang karma sa kanyang katawan. Gumawa siya ng espasyo sa loob ng kanyang katawan at ibinukod ang karma power sa maliit na lugar, pagkatapos ay tinatakan ang mga ito. Ang pagbubuklod ng karma ay tila simple, ngunit ito ay lubhang mahirap. Si James ay gumugol ng mahabang panahon sa loob ng pagbuo ng oras. Pagkatapos lamang ng matagumpay na selyuhan ng karma power ay tumayo siya. Halos lahat ng sugat niya ay gumaling na sa puntong ito. Pagkatayo ay naginat siya ng kalamnan at pinagmasdan ang paligid. Bulong niya sa sarili, I wonder how many years have passed since I miss Xavion. Hindi ko alam kung kailan siya lalabas. Kailangan kong maunawaan ang kalikasan ng mundong ito, humanap ng lugar na paglilinang, at sikaping patayin siya sa sandaling lumitaw siya. Nakatakas si Xavion na may mga pinsala. Malubha siyang masasaktan kapag nagpakita siya, at ito ay isang magandang pagkakataon para kay James. Nawala si James mula sa kanyang orihinal na lugar at lumitaw sa tuktok ng isang kalapit na bundok sa susunod na sandali. Nakatayo sa tuktok, inilabas niya ang kanyang zen upang maramdaman ang rehiyon. Sa ilalim ng pangunawa ng kanyang zen, natuklasan niya na ang espasyo dito ay matatag. Bukod dito, nadama niya ang makahimalang kapangyarihan ng langit at lupa, kasama ng Genesis Path ng isang makapangyarihang mundo. Sa sandaling ito, nagulat siya nang makitang ang Genesis Path ng bagong endless plane na kanyang nilinang ay nagbahagi ng ilang pagkakatulad sa Genesis Path ng mundong ito. Naramdaman ito, nabuo niya ang isang magaspang na pag-unawa sa panahon. Ang Ancestral Site, bulong niya sa sarili. Ipinagpalagay niya na siya ay bumalik sa Answer-Asin Age, isang oras bago ito nabasag. Sa kanyang mga alaala, alam niyang nawasak ang Ancestral Site dahil sa Halcyon Road. Pagkatapos, ang pangunahing enerhiya ng Ancestral Site ay pumasok sa kadiliman at naglaho, nag-iwan lamang ng isang wasak na mundo. Matapos itong maramdaman, gumawa siya ng magaspang na paghatol tungkol sa panahong ito. Ang Ancestral Site, huminga ng malalim si James. Hindi ko inaasahan na nakatakas si Xavion pabalik sa Answer-Asin Age. Sa panahong ito, ang mga bayani ay nakikipaglaban, at ang mga powerhouse ay marami. Naiisip ko kung magkakaroon ako ng pagkakataong masaksihan ang tunay na Transcendental Bliss Rank powerhouses. Ang Transcendental Bliss Rank ay isang alamat sa kanyang panahon, na umiiral lamang sa mga sinaunang scroll. Gayunpaman, sa panahong ito, may mga tunay na Transcendental Bliss Rank powerhouses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5611. Nakarating lang ako sa gitnang yugto ng Martial Celestial Rank. Masyadong mahina ang kapangyarihan ko. Kailangan kong mabilis na pagbutihin at pataasin ang aking cultivation rank. Ipinagpatuloy niya, kung hindi ako aabant sa Holy Celestial Rank, maaaring mahirap para sa akin na makamit ang aking mga layunin dito sa panahong ito at panahon kung saan ang di mabilang na Superior Cultivator ay aktibo. Ang pagpatay kay Xavion ay maaaring halos imposible rin. Inilibot ni James ang paningin sa paligid. Ang lugar ay napuno ng masaganang enerhiya ng langit at lupa dahil walang ibang nilalang na natagpuan doon.
Ito ay isang angkop na lokasyon para sa isa upang magsagawa ng kanilang closed-door meditation. Sa isang simpleng utos, ginawa ni James ang isang maliit na gusali. Ang gusali ay napapalibutan ng isang pagbuo ng oras at isang porma sayon upang isara ang lahat ng aura. Nagpasya si James na magsagawa ng closed-door meditation hanggang sa makamit niya ang Holy Celestial Rank. Pagkatapos nito, siya ay galugarin ang mundong ito at maghahanap ng mga pagkakataon upang itaas ang kanyang mga kapangyarihan at kakayahan. Mula nang bumalik siya sa nakaraan, nalaman ni James na nawala na sa kanya ang mga kapangyarihan ng nakaraang anyo. The Trescentia Complete Trescentia Completer, James was no match for Xavion. Kailangang pagbutihin ni James ang kanyang mga kapangyarihan at paglilinang ng sapat upang mapuksa si Xavion bago niya harapin ang lalaki. Pagkatapos ilagay ang mga porma sayon, gumawa si James ng maraming elixir at table task mula sa kanyang imbakan na kayamanan. Nakuha niya ang mga bagay na iyon sa treasury ng mga Yeftero dati. Gayunpaman, sa sandaling naglabas siya ng mga bagay na hindi kabilang sa oras na siya ay nasa loob, nakita ni James ang isang alon ng karma power na tumutulak sa kanya. Ang intensity ng karma power sa sandaling iyon ay itinuturing na medyo hindi nakakapinsala kay James. Pinaramdam nito sa kanya na parang ang bigat ng isang buong planeta ay bumababa sa kanya, ngunit si James ay hindi nagtamo ng anumang aktwal na pinsala. Tinatakan muna ni James ang lahat ng karma power na iyon. Naunawaan niyang mabuti ang kapangyarihan dahil napag-aralan niya ang daan ng karma. Dahil si James ay hindi kabilang sa oras at espasyong iyon, anuman ang kanyang ginawa o sinabi ay magkakaroon ng karma. Si James ay magkakaroon ng lubhang mapanganib na halaga ng karma power kung siya ay gumawa ng isang bagay tulad ng pagpapalit ng menor de edad, magagawa ni James na mahawakan o madaig ang medyo mahinang karma power. Hindi nagtagal, nagsimulang tumutok si James sa kanyang pagsasanay at paglilinang. Hinigop niya ang lahat ng mga elixir at mga tabletang iyon at ginawang pinagmumulan ng dalisay at napakalaking enerhiya sa kanyang katawan. Damaloy ang enerhiyang iyon sa bawat parte ng katawan ni James. Mabilis na lumipas ang mga araw habang nanatili si James sa pagbuo ng oras. Ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na lumalago bawat araw. Sa isang kisap mata, lumipat si James mula sa gitnang yugto ng Martial Celestial Rank patungo sa Consummation Martial Celestial Rank, ang cultivation rank na naabot ni James bago siya pumanaw sa kanyang huling buhay. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang mga kapangyarihan ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanyang natamo sa kanyang nakaraang buhay. Napakalapit ni James sa pagkamit ng Holy Celestial Rank sa puntong iyon. Habang naghahanda na siyang umakyat sa susunod na ranggo, nakita ni James ang mga ulap ng kapigatian na nagtitipon sa kalangitan. Isang makalangit na kapigatian. Bahagyang kumunat ang noo ni James. Medyo matagal na ang nakalipas mula noong huling heavenly tribulation ni James. Malamang na siya ay nagkaroon ng napakalaking ilog ng panahon. Sa makatuwid, isang heavenly tribulation ang na-trigger habang sinusubukan niyang mag-level up. Gayunpaman, hindi masyadong nag-aalala si James sa sitwasyong ito. Papasok na sana si James sa Holy Celestial Rank, ngunit ang lakas ng kanyang katawan ay katumbas ng mga quasi-transcendental bliss rank cultivator. Wala siyang isyu sa pagtitiis sa antas na ito ng heavenly tribulation. Biglang nanginig si James nang makita niya ang enerhiya na nagmumula sa mga ulap ng kapigatian. Paanong posible? Nanlaki ang mata ni James at tumangala sa mga ulap. Karaniwan, ang mga cultivator ay makakaranas ng heavenly tribulations na naaayon sa kanilang cultivation rank sa sandaling iyon. Gayunpaman, napagtanto ni James na ang antas ng heavenly tribulation na dumating sa kanya ay lumampas sa kanyang kasalukuyang cultivation rank at umabot sa antas ng lakas at katatagan ng kanyang katawan. Siya ay nahaharap sa isang heavenly tribulation na may potency ng quasi-transcendental bliss rank. Tumigas ang ekspresyon ni James. Ang heavenly tribulation ng ganoong antas ay hindi katawa-tawa. Inayos niya ang ekspresyon ni James na tumigas. Ang heavenly tribulation ng ganoong antas ay hindi katawa-tawa. Itinuwid niya ang kanyang likod at inihanda ang kanyang sarili para sa pagsisimula ng kapigatian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5612. Sa panahon ng heavenly tribulation ng quasi-transcendental bliss rank,
Kahit isang strike mula sa isang kidlat ay sapat na malakas upang lipulin ang isang tao sa kultibasyon na iyon. Higit pa rito, ang paglitaw ng Heavenly Tribulation ay pangunahing nauugnay sa kung gaano kalaki ang karma ng isang magsasaka sa paglipas ng panahon. Kung mas maraming karma power ang naakit ng isang tao, mas malamang na ang taong iyon ay makaranas ng Heavenly Tribulation sa kanilang pagtatangka na mag-level up. Iyon din ang pangunahing dahilan kung bakit ginusto ng karamihan sa mga nakatataas na magsasaka na magsanay sa nag-iisa at limitadong pagpapakita sa publiko. Magkakaroon sila ng karma kung nakialam sila sa negosyo o mga gawain ng iba. Dahil dito, madaragdagan nito ang pagkakataong makaranas sila ng Heavenly Tribulations kapag sinubukan nilang umabant sa susunod na ranggo. Bumalik si James sa panahon ng Answer Asin. Ang Ancestral Site ay ang lugar na nagsilang ng iba't ibang lahi, na bawat isa ay nagtataglay ng kanilang mga natatanging primitive inscriptions. Habang ang ilan sa mga primogenitor ay ipinanganak na malakas, ang ilan ay medyo mahina ang kapangyarihan. Sa kabutihang palad, ang mga lahi na iyon ay maaaring lumakas sa pamamagitan ng pagbuo at pagmaster ng kanilang mga primitive na inscription. Dumating si James sa loob ng isang ipinagbabawal na sona ng porma sayon ng Ancestral. Kahit na ang mga bihasang magsasaka ay hindi nagawang masira ang porma sayon upang makapasok sa lugar na ito. Hindi nagtagal, nakita ng lahat ng nilalang na naninirahan sa kalapit na mga universo ang aura ng Heavenly Tribulation na nagmumula sa loob ng Forbidden Zone. Isang makalangit na kapigatian. Ito ay naglalabas ng isang napakadelikadong aura. Sa paghusga sa aura na inilabas mula sa mga ulap ng kapigatian, ang antas ng Heavenly Tribulation ay nasa paligid ng Quasi-Transcendental Bliss rank. May nagsisikap bang umabant sa Quasi-Transcendental Bliss rank ngayon? Maraming tao ang na-curious kung sino ang cultivator dahil ang Quasi-Transcendental Bliss rank cultivator ay itinuturing na superior fighters kahit nasa Answer Asin age. Samantala, pinapanood ni James ang mga kidlat na lilito sa gitna ng mga ulap ng kapigatian paminsan-minsan na may mabangis na ekspresyon. Hindi pa niya napagtanto na siya ay nasa loob ng isa sa 10 pinakakilalang ipinagbabawal na lugar ng Ancestral Site. Ayon sa iba't ibang mga alamat, ang isang pinakamataas na antas na magsasaka na may mga kapangyarihan at paglilinang sa itaas ng Transcendental Bliss rank ay nakatagpo ng ilang mga isyo at tinatakan ang kanyang sarili dito sa lugar na ito. Mahabang panahon na ang lumipas mula noon, at walang makapagsasabi kung buhay pa ang taong iyon. Gayunpaman, ang ilan sa aura sa paligid ng lugar na iyon. Ang Urs 1 rank ay isang cultivation rank na mas mataas sa Transcendental Bliss rank. Iilan lamang sa mga magsasaka ang nakamit ang ranggo na ito sa panahon bago nawasak ang Ancestral Site. Lumilitaw na isang posibleng Urs 1 rank cultivator ang nagsil sa kanilang sarili dito sa loob ng Forbidden Zone. Ang ibang mga magsasaka ay hindi nang ahas na subukan at basagin ang porma sayon na nakapalibot sa lugar dahil naramdaman nila ang napakalaking dami ng enerhiya mula sa porma sayon. Pinili ni James na magsanay sa lugar na iyon dahil sa masaganang enerhiya ng langit at lupa. Wala siyang nakitang presensya ng iba pang mga nilalang. Siya ay ganap na walang kaalam-alam sa katotohanan na ang isang elite cultivator na may kahangahangang kapangyarihan ay naninirahan sa espasyong iyon. Kasabay nito, parami ng parami ang mga ulap ng kapigatian na nagtitipon sa itaas ng ulo ni James. Basag. Isang kidlat ang bumaba mula sa langit at tumama kay James. Gusto ni James na makita kung gaano kalakas ang isang hit mula sa Heavenly Tribulation na ito. Hindi siya gumalaw, ni hindi siya gumamit ng anumang mga kasanayan sa pagsign para ilihis ang kidlat. Sa halip, direktang tinamaan ni James. Nang maabot siya ng kidlat, pinalipad si James sa himpapawid, at nahulog siya sa lupa sa di kalayuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5613. Nakakagulat, ang espasyo sa paligid ni James ay tila maayos kahit na matapos ang lahat ng kaguluhang iyon. Ni ang putok mula sa kidlat o ang epekto ng pagkahulog ni James ay hindi nag-iwan ng anumang mga marka o dent sa lugar na iyon. Habang si James ay bumagsak sa lupa, ito ay nagdala lamang ng mga ulap ng alikabok. Maraming bitik ang lumitaw sa balat ni James. Umagos ang dugo mula sa mga bitik na iyon at nabahiran ng pula ang kanyang damit. Iyan ay isang nakakatakot na dami ng enerhiya. Natisod si James sa pagkakatayo.
Itinaas niya ang kamay at pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Nakatutok ang kanyang tingin sa mga ulap ng kapigatian. Isang tama lang ng kidlat na iyon ay sapat na para sirain ang aking katawan, na nakakuha ng lakas ng quasi-transcendental bliss rank. Mukhang kailangan kong gumawa ng paraan para makaligtas sa heavenly tribulation na ito. May malalim na pagkunot sa noo ni James. Gayunpaman, medyo nasasabik siya sa loob. Sa puntong iyon, nahirapan si James na pagbutihin pa ang lakas ng kanyang katawan. Bagamat maaari niyang ipagsapalaran ang pagkawala ng kanyang buhay sa panahon ng heavenly tribulation, gayunpaman ay isang magandang pagkakataon para kay James na palakasin ang kapangyarihan ng kanyang katawan. Baka maabot pa niya ang tuktok ng quasi-transcendental bliss rank sa mga tuntunin ng lakas at katatagan ng kanyang katawan. Umupo siya sa lupa at nagsimulang gumawa ng maraming inscription sa kanyang ulo. Ang mga inscripsyong iyon ay nahati at mabilis na nabago ng maraming beses. Sa loob ng ilang minuto, nagdisenyo si James ng kakaibang body refinement technique sa pamamagitan ng paggamit ng malawak na kaalaman na mayroon siya sa mga inscription. Habang sinisimulan niya ang pamamaraan, hinigop at ginamit ni James ang enerhiya ng kidlat na nananatili sa kanyang katawan upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Noon lang, tumama ang pangalawang kidlat kay James. Agad niyang hinigop ang lahat ng enerhiyang iyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang bagong pamamaraan. Habang ang karamihan sa enerhiya ng kidlat ay naglalakbay sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, ang mga meridian, laman, at buto ni James ay nagtamo ng matinding pinsala. Kasabay nito, binago ni James ang enerhiya na iyon sa pamamagitan ng bagong pamamaraan ng pagpipino ng katawan upang pagalingin ang kanyang sarili. Ang pinakamahusay na paraan upang mapahusay ang pisikal na katawan ng isang magsasaka ay ang ilagay ito sa iba't ibang pagsubok at pagsubok. Ang paulit-ulit na proseso ng pagsira at pagpapagaling ng katawan ay makakatulong upang mapabuti ang katatagan nito. Ilang saglit lang ay nabalot na ng maraming sugat at pasa ang katawan ni James. Kasabay nito, nakatuon si James sa pagpapagaling sa mga pinsalang iyon. Unti-unting lumakas ang powers at aura ni James. Sa isang punto, natapos ang heavenly tribulation, at matagumpay na nakapasok si James sa Holy Celestial rank. Habang ang mga ulap ng kapigatian ay unti-unting naglaho at naglalaho, si James ay bumagsak sa lupa dahil hindi na niya napigilan ang sarili. Halos wala na ang laman niya. Ang natira kay James ay ang kanyang kalansay. Maaaring makita ang mga mantsa ng dugo sa iba't ibang bahagi ng kanyang mga buto. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang umupo ang kalansay. Si James ay nagsimulang bumuo ng ilang mga kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang katawan. Sa kalaunan, nagsimulang mabuo ang mga kalamnan sa ibabaw ng kanyang mga buto. Hindi nagtagal, nabuo na ang bagong katawan ni James. Tumayo si James at pinagmasdan ang katawan niya. Matapos tamaan ng mga kidlat ng hindi mabilang na beses, ang mga buto ni James ay tila na-infuse ng kanilang kapangyarihan. Napagmasdan niya ang pagkakaroon ng mga mahiwagang inscription sa loob ng kanyang mga buto. Parang nag-transform ang kanyang mga buto sa mga inscripsyong iyon. Naramdaman ni James na ang lakas ng kanyang katawan ay bumuti mula sa maagang yugto hanggang sa huling yugto ng quasi-transcendental bliss rank. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon, maaari pang ang makipaglaban si James sa mga quasi-transcendental bliss rank cultivators na nakamit ang huling yugto. Magaling! Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni James. Dahil naabot na niya ang Holy Celestial rank at nadagdagan ang lakas ng kanyang katawan, tiwala si James na mapoprotektahan niya ang kanyang sarili at manatiling buhay sa lugar at panahon na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5614. Si James ay lubos na nasiyahan sa mga pagpapabuti sa kanyang mga kapangyarihan at pisikal na kondisyon. Mabilis siyang nagpasya na umalis sa lugar na iyon. Pinakawalan ni James ang Blythe Omniscience at nawala sa lugar na iyon. Bang! Biglang naramdaman ni James na nag-trigger siya ng ilang uri ng paghihigpit. Muli siyang lumitaw sa himpapawid at unang bumagsak sa ulo ng lupa. Marahang pinahid ni James ang bukol sa kanyang ulo at tumayo. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita ni James ang isang pader ng liwanag sa kanyang harapan. Ang dingding ay gawa sa mga natatanging inscription. Hindi makaalis si James sa lugar dahil nakaharang siya sa pader. Isang porma sayon ang inilagay sa paligid ng lugar na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni James.
Hindi niya na-detect ang presensya ng isang formation nang i-extend niya ang kanyang Zen para tingnan ang paligid kanina. Hindi niya moari kung bakit na-activate ang formation noong sinubukan niyang umalis. Pagkatapos, napagtanto ni James na ang porma sayon ay maaaring pumihil sa kanyang pisikal na katawan mula sa paglipat sa hadlang. Gayunpaman, maaari pa rin niyang i-extend ang kanyang Zen sa kabila ng hadlang ng formation. Nakita ni James kung paano ito naging isang kaparangan sa labas ng formation. May mga bakas ng pagkawasak kahit saan man siya tumingin. Ang lugar ay tila medyo nakakatakot dahil si James ay walang mahanap na buhay na nilalang sa paligid. Pinahaba pa ni James ang kanyang Zen. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang pader ng liwanag ay bumubuo ng isang bilog sa paligid ng lugar kung saan siya matatagpuan. Sa loob ng bilog, nakikita ni James ang malalawak at luntiang tanawin. Ang lakas ng langit at lupa ay sagana. Nakahanap pa siya ng mga bihirang Empyrean herbs. Dahan-daang inabot ni James ang pader ng liwanag. Sa sandaling ang dulo ng kanyang daliri ay inilagay laban sa porma sayon, nakita ni James ang isang napakalawak na enerhiya na ginawa sa eksaktong lugar na iyon sa dingding. Mabilis niyang binawi ang kamay. Gayunpaman, si James ay pinalipad pabalik sa pamamagitan ng enerhiya na inilabas mula sa formation. Itinulak ni James ang sarili mula sa lupa. Naglakad siya papunta sa barrier ng formation at tiningnan itong mabuti. Sa kasamaang palad, hindi matukoy ni James ang mga inscription na bumubuo sa dingding ng porma sayon. Kahit na pinagkadalubhasaan niya ang primal mantra at ang mga primitive na inscription ng iba't ibang primevals, ang kaalamang iyon ay nakakagulat na walang silbi sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Habang mas matagal na pinag-aralan ni James ang mga inscripsyong iyon, natanto niya na hindi ito likas na pinagmulan. Sa halip, ang mga inscripsyong ito ay malamang na nilikha ng isang superior na magsasaka. Kahit na ang kanyang kaalaman sa primal mantra ay hindi mailapat upang gawing simple ang mga misteryosong inscription. Sa isang sandali, si James ay nalilito kung ano ang gagawin. Isang malalim na pagsimangot ang nagsalubong sa kanyang mga kilay. Nakatingin sa malayo si James habang nag-iisip ng ibang paraan para makaalis sa lugar na ito. Pagkaraan ng ilang saglit, tumalikod si James at nagsimulang magtungo sa direksyon ng gitna ng naka-encapsulate na lugar na ito. Habang papalapit siya sa gitna, nagulat si James nang makitang tumaas ng husto ang enerhiya ng langit at lupa. Sa kalaunan, dumating si James sa gitnang lugar at nakarating sa isang kakaiba, mataas na bundok. Hindi tulad ng iba pang mga bundok na matatagpuan sa loob ng lugar na ito, ang bundok na ito ay ganap na baog. Ang makapal at maitim na ulap ay natipon sa kalangitan sa itaas ng bundok na iyon. Nagkaroon ng nakakabagabag na mood sa lugar na iyon dahil napapalibutan ito ng maitim na aura. Bahagyang natigilan si James nang maramdaman niya ang isang mapanganib at napakalakas na aura pagdating sa paanan ng bundok. Sa kanyang pisikal na kondisyon sa antas ng quasi-transcendental bliss rank, halos hindi makaramdam ng takot si James sa ibang mga aura. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano nga ba ang nagmula sa makapangyarihang aura na ito. Dahan-dahan at maingat na tinahak ni James ang direksyon ng tuktok ng bundok. Ang lupa ay puro itim sa loob ng bulubunduking iyon. Kakaibang tunog ang maririnig sa bawat hakbang ni James. Nakikita rin ni James ang mga itim na ambon na tumataas mula sa dumi. Ang mga ulap na iyon ay tumaas sa hangin at nabuo ang madilim na ulap sa kalangitan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5615. Bigla, nakita ni James ang figure ng isang lalaki na lumilitaw sa malayong tuktok ng misteryosong bundok. Sa isang iglap, nawala ang figurang iyon at muling lumitaw sa harapan ni James. Bago pa siya makapag-react, napaatras si James sa ere ng napakalaking lakas. Si James ay ganap na walang pagtatanggol laban sa malakas na puwersang iyon. Pinaalis pa siya sa barrier ng formation dahil sa napakalakas na pagsabog na iyon. Boom! Malakas na bumagsak si James sa isang lugar ng kaparangan. Isang mahabang labangan ang ginawa habang si James ay gamulong at bumagsak ng ilang beses sa lupa. Ilang sandali pa, tumayo si James. Nang bumagsak ang kanyang tingin sa kakaibang porma sayon, kumunat ang noo ni James. Ano iyon? Pinaalis siya sa formation bago pa man niya matukoy kung ano ang figurang iyon. Lumapit ulit si James sa formation.
Ilang beses niyang sinubukang tumawid sa barrier at pumasok sa naka-encapsulated area ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa huli, sumuko si James sa pagsubok. Hindi siya nagtagal sa pag-iisip kung paano siya nakalabas sa lugar. Nagkaroon na si James ng magaspang na ideya na bumalik siya sa panahon bago nawasak ang ancestral site. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung anong panahon o panahon ang kanyang narating. Nagplano siyang bumisita sa isang lugar na may mga buhay na nilalang at magtanong sa paligid para sa karagdagang impormasyon. Si James ay random na pumili ng direksyon at nagsimulang maglakbay patungo doon. Hindi nagtagal, nakalabas siya sa kaparangan. Hindi nagtagal, isang planeta ang nakita. Ramdam ni James ang presensya ng mga buhay na nilalang sa planetang iyon. Ang ilan sa kanila ay naglabas pa ng malalakas na aura. Nag-teleport si James at muling lumitaw sa isang tahimik na landas ng planetang iyon. Pagkatapos, naglakad siya sa isang mabagal na lakad sa landas na patungo sa isang malaki at mataong lungsod. Nararamdaman niya na may malaking populasyon na naninirahan sa planetang iyon. Sa pagpasok ni James sa lungsod, nakita niya ang mga taong abala sa kanilang negosyo. Maya-maya, pumasok si James sa isang restaurant at pumili ng upuan sa tabi ng bintana. Umorder siya ng inumin at dahan-daang sumimsim dito. Ang isang abalang lugar tulad ng restaurant na napili niya ay isa sa mga pinakamadaling lugar para sa isang tao upang mangalap ng impormasyon. Hindi nagtagal, napansin ni James na ang mga customer o empleyado ng restaurant ay alinman sa Petit Celestial Rank o Great Celestial Rank Cultivator. Walang mga cultivator na may mas mataas na rank ng cultivation. Narinig mo ba ang tungkol dito? Sinasabi ng mga tao na ang nakakagulat na aura ng Heavenly Tribulation na nagmula sa direksyon ng Halir Zone ay nasa antas ng Quasi-Transcendental Bliss rank. Inakala nila na isang cultivator ang nag-trigger ng Heavenly Tribulation. Ma'am, naramdaman ko rin ang malakas na aura na iyon. Maraming cultivator mula sa ating planeta ang sumubok na suriin kung sino o ano ang nag-trigger ng Heavenly Tribulation. Gayunpaman, nalaman nila sa lalong madaling panahon na ang Heavenly Tribulation ay nangyayari sa gitnang bahagi ng Higher Zone. Dahil ang lugar na iyon ay protektado ng isang malakas na porma sayon, walang sino man ang nakapasok sa Higher Zone para mag-imbestiga pa. Napagtanto ni James na pinag-uusapan ng ibang mga customer ang mga kaganapan ng Heavenly Tribulation na katatapos lang niyang mapagtagumpayan. Ang Halir Zone ay isa sa Anserelos, 10 Forbidden Zone. May bulong-bulungan na ang isang Eurus 1 rank cultivator ay nagsil sa kanyang sarili sa loob ng Halir Zone, at walang sino man ang pinapayagang pumasok sa lugar. Tama iyan. Nagtataka ako kung paano nakapasok sa HR Zone ang cultivator na nag-trigger ng Heavenly Tribulation. Sa pakikinig sa pag-uusap ng iba, nalaman ni James ang tungkol sa pinagmulan ng Halir Zone at nakumpirmang nakarating na siya sa Anserelos. Yung Eurus 1 rank. Bumulong si James sa mahinang boses, iyan ba ang ranggo na mas mataas sa Transcendental Bliss rank? Naisip ni James na ang Transcendental Bliss rank ang magiging endpoint para sa cultivation at pagsasanay ng lahat ng cultivator. Gayunpaman, tila marami pa silang matututunan at matuklasan bilang mga magsasaka.